What is up everyone? This is Kuya Jerps and welcome na naman sa aking vlog. Ang bilis ng panahon, 1,000 subscribers na pala tayo, no? And halos magdadalawang taon na rin pala ako dito sa US. Shoutout nyo naman kung saan kayo nanonood, kung saan bansa kayo nanonood. And konting kwentuhan muna tayo mga chong. Magdadalawang taon na ako dito sa US and hindi ko alam kung ano pa rin yung plano ko eh. Pero parang may feeling kasi sa akin na may kulang pa rin. Sa mga hindi nakakaalam mga chong, dentista po ako sa Pilipinas, 3 to 4 years experience, no? Tapos iniwan ko lahat para mag-nursing dito sa Amerika. So yun, syempre, nasa Pilipinas ka, very excited. Yay, punta na ako Amerika. Mag-iiba ng buhay ko. Parang paganyan yung feeling, oh. Pero after a while, since magto 2 years na ako, ganyan, bumaba. Tapos parang flatline na lang. Parang pare-pares na ang ginagawa mo. Trabaho, kain, lakad-lakad, trip-trip, bili ng kung ano-anong gusto mo. At this point in time, wala nang any material things na nakakapagpasaya sa akin eh. Ganyan ba kayong feeling mga chong? Parang di na kayo masaya. Pero don't get me wrong Siyempre, gusto natin pa rin. Siyempre, ang salap di ba? Pero, ayun nga, parang wala eh. O may bago, o tapos pare-parehas lang. Parang hindi na ganun ka-exciting. Hindi tulad nung mga panahong wala pa tayong pera, no? Konti lang ang dali na natin i-please. Parang mga panahon ngayon, ang hirap na eh. Parang medyo may ganun akong feeling eh. Pag titignan mo sa social media, hindi mo talaga maiwasan na parang minsan merong maiko-compare ka sa sarili mo no? Yung mga friends mo dati, nung high school, may bahay na, may pamilya na, may mga anak na. Dami ng kotse, may mga lupain. Tapos pagtingin mo sa sarili mo, anong meron? Parang wala, parang starting pa lang ako. Lodi, anong nangyayari? Parang may ganun, 'di ba? Parang ang hirap din isipin na ikaw yung first generation Pilipino dito sa US or sa ibang bansa. First generation meaning ikaw talaga from the ground up. Wala kang minanang generational wealth na pagdating mo dito, ang dami mo ng pera na madaling buhay. Ayun nga mga chong, asa trentahin na walang kahit ano, no? Gandang lalaki lang ang meron tayo. Paano na yan? Pero at this point in time, dito ko tinatry i-build yung aking financial wealth, no? Kaya kung mapapansin nyo sa past videos ko, sinasagad ko yung retirement ko kasi computed ko na yan na at this age may ganito akong amount of money. Tapos, in 1 year na lang, fully paid na tong sasakyan ko. Wala akong binayarang interest dito. And plano ko, pagka fully paid ko na ito, bibitawan ko na rin to si Pogi kasi makailangan nyo pag-Japons lang. Tapos mga chong, at this point in time, hindi na rin mahalaga sa akin yung parang mga opinion, ganyan. Hindi na ako opinionated. Kung sabihin mo sa akin, 1 plus 1 equals 3, sige lang. Kung saan ka masaya, yun na tayo. Kasi parang ang importante na lang sa akin, peace of mind. Iba na yung priorities ko dati, syempre, nung na medyo bata-bata tayo. Diba? Iba tayo, iba mindset natin. Sa health ko naman, priority ko na siya ngayon, on the top of everything. Kasi hindi na tulad ng dati, di ba? Noong 20s, 25s, uwi ka ng 3 or 4 in the morning, lasing. Sa inuman. Kiss na ako dyan mga chong, out na ako dyan. Hindi na ako nagiging masaya sa ganyan. No, I would rather sleep na lang sa bahay. Ngayon, pag may nagyaya, pero hindi naman palagi yun. Pero syempre, kahit naman 30 ka na, kailangan mo pa rin mag-enjoy, di ba? Pero hindi na tulad ng dati. Yun yung point ko. More on, isa rin sa priority ko ngayon is yung relationships. Relasyon. Diba? Maricel Soriano. Dumating din ako sa point mga chong na kailangan kong i-filter out yung friendships, no? Or relationships. Kasi merong akong mga friends from before na hindi na kami tugma ng signal, no? Hindi dahil nagbago na ako pero more on nilet go ko dahil hindi maganda for my peace of mind.
Yung mga friends na hindi alam kung anong boundaries, walang respeto. Yung parang ang tingin nila is pag friends kayo, parang balahuraan, no? Iba na yung mindset ko ng friends ngayon eh. More on respect na, more on, 'di ba? Hindi na ako nag-aatubili na i-drop yung mga tao na masasama ang ugali. Yun na yun. Yun lang yun. Simpleng explanation. So ngayon guys, pag masama ugali, kiss na kaagad for the peace of mind. Mga ganun eh. Kasi the more you keep them, hindi mo kailangan ng marami. Ang kailangan mo lang quality over quantity. 'Di ba? Yung taong na-appreciate ka. 'Di ba? Be kind. Yun nga, sabi nila, be kind to ourselves. Kasi boy, the more na kung anong tingin mo sa sarili mo, the more na yun ang ganun ka ititreat ng tao. So kung ang tingin mo sa'yo, okay ka lang balahurain, di ba? Ganun ka talaga din nila ititreat. So guys, be kind to ourselves and i-let go na ang mga kailangan i-let go. Oo, wala. Hindi ka na niya babalikan. So yun nga mga chong, di naman tayo nakikipagkarera sa iba, no? Kung feeling mo nalilate ka na, 30 ka na, mid-30s, 40s, 50s, even 60s. Malay mo, pagdating mo ng 70, di ba? Pahabain na lang natin buhay natin. Pero yun nga mga chong, hindi naman tayo nakikipagkompetensya sa ibang tao. Kung may bahay ka, may marami ka ng kotse, marami ka ng properties of this age, okay, I'm happy for you. Kaya pero yun nga, ikumpara lang natin yung sarili natin sa kung ano tayo from yesterday. Tuloy-tuloy lang ang kayod. Kaya nga tayo nagtatrabaho ng matindi, di ba? Para makapag-prepare for our future. So, yun. Kung meron kang ganitong crisis, huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Dalawa kayo ni Kuya Jerps. And tuloy-tuloy lang ang kayod mga chong. Kung nagustuhan mo rin ang video na to, just like and subscribe kay Kuya Jerps. Happy 1,000 and see you on my next video.